Hello! Magandang buhay! Samahan niyo kami uli sa aking panibagong Benny Vlog. Wow! And for today's video ay magpapa-haircut ang dalawa kong girls. Pero ito'y libre ni ate at ililibre niya si Bunso. Sa mga oras po kasi na ito ay wala pa akong budget. Gustong gusto na ni ate magpagupit. Kaya sabi niya pera na lang daw niya munang gagamitin. Ito kasing panganay ko ay marunong nang humawak ng sarili niyang pera. Hindi na talaga yan masyadong humihingi sa akin. At ayan, dito na kami sa parlor na napili niya. At nauna pa talaga dyan si Bunso sa sobrang excited. Dahil matagal niya na talaga itong nire-request. At napatingin na lang talaga si ate sa sobrang tuwa ni Bunso. 150 nga naman ang bayad kasama yung blower. Plus silang dalawa, 300. Gustong gusto kasi ni Bunso na kasama ang kanyang ate sa pagpapa-haircut. At buti nga si ate kahit paano ay nakakaipon. Iniipon niya yung mga natitira niyang allowance. Sa edad kasi na 16 years old ay marunong nang humawak yan ng pera. At ngayong 18 na siya, college na, hindi na yan masyadong humihingi sa akin ng pera. Marunong na yan mag-budget. Yung binibigay naming allowance sa kanya at ng mga tita ko na tumutulong sa kanyang pag-aaral ay iniipon niya po yun para pambili ng mga kailangan niya na hindi na humihingi sa amin. At sa sobrang tipid, siya pa nga yung minsan na inuutangan namin. Kaya hanga din naman talaga ako dito sa aking panganay. At ayan, nakatingin na si ate. Binibilang na yata yung babayaran niya sa parlor. Lahat kasi dito kay ate ay nakatotal. Ka-estimate na talaga kung magkano lang ang kanyang gagastusin. At laking tuwa ko naman dahil lahat yun ay itinuro ko naman talaga sa kanya. At kung sa pag-aaral naman ang tatanungin ay hindi rin yan pabaya. Isa din yang Dance Lester sa kanilang school. Hindi rin barkadista at hindi rin panay gala. At hindi tulad ko noon. Ay naku, kung tatanungin nyo lang ay mahaba-haba itong ating usapan. Kaya payo ko talaga sa kanila ay wag na nila akong tularan. Masaya sa masaya pero iba pa rin yung may direksyon ang buhay. Yung straightforward lang sa pangarap. By the way, first year college na si ate. 3 years from now, ay graduate na ako sa college. Yan din po ang isa ko sa mga dahilan kung bakit kailangan kong mag-abroad. Kailangan mapatapos ko si ate. Sabi nga nila, kung hindi mo man daw natupad yung pangarap mo, kahit paano, sikapin mong tuparin ang mga pangarap ng mga anak mo. Dahil kapag natupad nila yon, para na rin natupad ang sarili mong pangarap. At para sa akin, naging failure na nga ako sa aking buhay. Magiging failure pa ba akong magulang? Kaya ang goal ko ngayon sa buhay, pagtapos ko lahat ng aking mga anak. At kapag nagawa ko yun na ang masasabi kong achievement sa aking buhay. Na kahit hindi man tayo naging successful, at least yung 4 kong anak ay puro successful. Yun lang talagang aking pinagpe-pray. At ayan, ang ganda naman ng gupit ni Bunso. At si Ate Jilly naman ang sumunod. At yan po ang kaganapan sa aking dalawang girls. At shout out kay Ate Jilly. Thank you sa pag-treat kay Bunso. At maraming salamat din po sa inyo. Thank you for watching.